Bago dumating sa ganong pagkakataon ay merong mga testing na gagawin, the HB-SAG or the hepatitis B, syphilis, and HIV testing. And once they are reactive, diretso mo po yun sa same day ART or enrollment na kaagad. No? I-check yung CD4, alam niyo po yun na. CD4, yung kanilang titer kung reactive sa syphilis, and yung hepatitis B enrolled to HEPA profiling kapag reactive sa hepatitis B. But today, ang pag-uusapan po natin ay tungkol sa mental health. And hindi po ako nag-lecture ng ako lang ang mag-isang nagsasalita. Kailangan ko po ang inyong participation. So parang seminar, no? But again, happy Sabbath po sa ating lahat. Bago po tayong patuloy, tayo po ay umuko para sa isang panalangin. O dakilang Diyos, mandalalang ng aming pong buhay, Ikaw ang siyang lumikha ng aming pong magandang kalusugan at naglagay ng buhay sa bawat isa sa amin. Kaisipan na siyang nakapagdidesisyon ng aming pong ikagaganda at kasasama ng aming pong mga sarili. Salamat o dakilang Diyos sapagkat sa karunungan ay inyo po kami sinamahan at tuturuan ng mga bagay kung paano kami po ay haharap sa pagsubok na kadalasan ay dumadaig sa bawat isa sa amin. Salamat at patuloy mong palalaguin ang aming pong mga buhay sa individual, din po ang iglesia nito. Tupayamin niyo sa pangalan ng Jesus. Amen. Ano pong nakikita niyo sa picture? Babae. Tapos, nagpapanggap ng saya. Ano pa po? May black eye. No? Malamang, ano to? Binugbog. No? Ano pa? Ayan. Okay, ano pa? Nasa kabila ng pagpapanggap niya na siya ay masaya, meron sa likod ng picture na kalungkutan. No? At maaaring siya ay bigong-bigo. Kadalasan, kung bakit ang ating mga kapatid ay wala rin at hindi natin nakikita, maaaring sila rin ang nasa picture. Tama po? Alam po ba natin ang ating church ay isang hospital para sa ating pong spiritual na kalagayan? Ano po? Tayo po ay bumabalik sa church para magpalakasan at the same time ay humingi ng kalakasan sa ating Panginoon. Ang picture na ito ay sadyang napakaraming kahulugan. Yun lang pong background niya, nakita yan ng ilang mga participants na aking pong nakaharap. At talagang nai-express nila yung buong kalagayan ng picture. Wala pa tayong masabi, I'm sure meron tayo sa loob ng ating dibdib na kung ano ang meron dito, baka sakaling nararanasan din natin. Kaya, tinanong ko po kayong kamusta? Napaka-importante at powerful po ng salitang kamusta ka. Nung nakaraang linggo, meron akong isang katrabaho na 3 days na hindi pumapasok. Tapos, hanggang sa nabalitaan kong siya ay walang pamasahe, mahatak na yung Merago meter, no? And meron pang kapatid na naputulan ng 2 paa at kamay. Dati siyang lineman ng Meralco. At sa paghatak niya ng wire siya ay nakuryente. At talagang grabe yung naging effect nito sa kanya. Naputol ang kanyang 2 paa at 2 kamay. So imagine, paano siya kakain? Paano siya gagamit ng palikuran? No? So napakalaking kabiguan. Ano lang po ang mental health? Lumabas ang usapin ng mental health sa panahon nitong pandemic, nitong COVID season, no? Nabuhay yung usapin ng mental health. Noong araw, kapag isang asawang babae ay nagwawala sa galit, ang iniisip ng asawang lalaki ay, parang nababaliw na to no? Nasisira na ba ulo mo? Parang ganon. Hindi magkaintindihan.
Or kaya naman, kaibigan na napakaraming problema at medyo nalihis ang sinabi at kanyang pakiramdam, iisipin na babaliw. Di ba po? Pero ngayon, napaka-importante ng usapin ng mental health kasi kailangan malaman natin ano yung kanyang pinanggagalingan. Kanina bago kami pumasok dito, nagtanong ako kay Sister Lucy, sino po yung mga, meron po ba ritong psychologist? Meron ba ritong, yan. Pero marami dito ay mga nasa medical line, no? Mga medtech, nurse, and other courses, no? Pero ito ay noon hindi talaga napag-uusapan at sobrang kulang po talaga tayo ng psychometrician, psychologist, and psychiatrist dito sa ating bansa. Pero ito ay isa sa pinakamalaking nakita na pangangailangan ng isang individual, hindi lang sa ating bansa, lalo po sa buong mundo. Ang mental health awareness ay isang paraan upang makita natin at malaman kung ano ang mga issues na pinagdadaanan ng isang tao na nakakaapekto sa kanyang pang-araw-araw na pamumuhay. Ang mental health daw ay binubuo ng emotional, psychological, and social well-being na maaaring makaapekto sa kanyang pakiramdam at sa kanyang pag-uugali. Okay? So, bakit kailangan o bakit ganun kaimportante ang pag-usapan ang mental health? Today is Sabbath, pero pinag-uusapan natin ang mental health. Kanina, nung pinapakinggan ko yung ating pong lesson, hindi pa dumarating sa pagkakataon na para bang tayo ay natatakot? Tayo ay kinakabahan? Tayo ba ay nag-aalala? Ano ba ako sa susunod na pagkakataon habang kaharap ko at nakikita ko ang mga signs of the times na tayo po ay papalapit na sa last day ng ating pong paglilingkod bilang mga pinili ng ating Panginoon. Bahagi po ng mga yun ay ang ating mental health. Paano po tayo makapaghihikayat kung tayo po ay hindi maayos ang mental health? Kung tatanungin ko po kayo, anong kulay ng inyong mental health? Seti, anong kulay ng inyong mental health ngayong araw na ito? Green. Green. DNC. White. White. Bakit white? Yun. Okay lang. Okay lang. Sige. So, itong mga bagay nito ay nagpapaliwanag kung ano ka ngayon. Na? Sinabi mong green, sinabi mong white. So, medyo wala tayong alalahanin, ano? Medyo wala tayong iniisip na mabigat. Although yan ay sa kasalukuyan na nararamdaman kasi maaaring magbago ang bawat kalagayan ng ating pakiramdam at pag-iisip at behavior depende sa environment, depende sa ating pong ginawa, activity, or sa kung paano pagtrato yung ating natanggap. Okay? So, ito rin ay paraan upang ma-destigmatize or mapababa yung pag-iisip na kapag ikaw ay nakapagkonsulta sa isang psychiatrist is maalis yung isip ng mga tao na ikaw ay nababaliw. No? Kasi kapag sinabing psychiatrist, no, ang sinasabi lang ng mga tao, lalo pag Pilipino, ay may stigma kaagad, nakakapag-create ng stigma at saka discrimination na nagpa-psychiatrist siguro nasisiraan niya yan. No? Or kaya naman, marami na kasing nakikita, naririnig. No? May mga ganyan eh. And usually, yung mga taong nagsasabi nito, sila yung merong mental health problem. Di ba po? Baka sila na rin yung crazy and weak. No? At kailangan ito ay mabago. Kailangan nating ipakita na ito pong awareness na ito ay makatutulong sa atin para maging malusog yung ating pag-iisip. No? Okay. Meron pong 4 na paraan para ma-defeat natin yung toxic emotions. Kasi aside yun sa mental health, meron pong toxic emotions na nakapag-contribute para maging malala yung ating mental health issues. No? At ang sabi ng Thessalonians chapter 5 verse 16 to 18, ang una ay rejoice evermore. 17, I pray without ceasing. At 18, in everything give thanks to the Lord. Tayo po ay patuloy na magpasalamat sa ating Panginoon.
ang problema nasa paligid po yan. Lahat ng stress and stressors nasa paligid po yan. It depends on you kung paano mo ito kinakaharap. Paano ka nag-deal dun sa problema na ito. How you use yung iyong pakikipag-usap or communication sa ating Panginoon. Sa anumang problema, patuloy pa rin po tayong magpapasalamat. Siyempre, di ba? Ito pong March 11, ang kapatid ko po, yung eldest sister ko ay bumiyahe papunta sa work niya. She's working sa PIDEA. So, nung nandun na siya sa East Avenue, pag akyat niya ng footbridge, yung kanyang bag, hindi niya raw mailagay sa kanya. Bakit pa ulit-ulit? Ginagano niya, nalalaglag yung bag niya. Hanggang sa napansin niya na umuurong yung dila niya. Tapos, napaluhod siya. Tapos, sabi niya, wala nang pakiramdam yung katawan niya. Hanggang sa may lumapit sa kanya na rescuer, agad-agad siya ay dinala sa East Avenue. And, na-stroke yung sister ko. Hemiplegia, yung kanyang left na body ay talagang patay. No? At until now ay she's under therapy pero medyo babagal yung progress. No? Kaya talagang antindi nung pinagdaanan namin. Sobra. Ilang specialist yung aming kinausap. They are 5. Urology, psychology, cardiologist, no? At yung iba pa. Grabe yung palo ng bill. Talagang magkakaroon ka ng mental health. East Avenue? Sa East Avenue. Naka-private po kami ng doktor. So, pagkatapos nun, na siya ay, kasi yung kanyang liver ay namaga, so lumaki nung gusto yung kanyang tiyan. Kasi hindi nagpa-function yung kanyang liver. Plus, meron siyang mga seizure, tapos nagpiblik patuloy yung kanyang brain. Pero we thank God kasi sa panalangin ay naiuwi namin siyang maayos. Lumit yung kanyang tiyan, yung memory niya bumalik. And ang sinisikap namin is yung magkaroon ng progression yung kanyang therapy. At sana ay magpatuloy. Pero pinagpapasalamat namin ay yung buhay na ibinalik ng ating Panginoon sa kanya, na yung pagkakataon na siya ay kumilala muli sa ating Panginoon. She was backslide, no, for many years. Since bata kasi talagang tinawag namin siyang black sheep. Yan, kasi talagang iba talaga yung atake ng sister ko na yun. Iba, kakaiba. Pero salamat sa Panginoon kasi siya ay bumalik. At yung dumating sa amin na hinar namin therapist, physical therapist, online lang po, no? Dumating siya sa bahay at makipag-usap kami, in-interview ko siya kasi syempre may mga exercise na gagamitin pati yung mga electronic stimulator. Until tinanong ko siya na, anong religion mo? Ang sabi niya ay, I'm a Seventh-day Adventist and graduate ng high school dyan sa Baa. Tapos, nag-attend pala siya ng church dito sa Maryland Drive. Ngayon. So, sobrang nakakatuwa kasi ang Panginoon ay nagpadala rin ng therapist na bahagi rin ng ating pong paglilingkod. So, balikan po natin. Ito po yung 7 and common na human emotions na nakaka-apekto sa ating pong mental health. Anger, fear, disgust, happiness, sickness, surprise, and content. Okay. So itong mga ito, malaking factor, malaking bahagi kung bakit bumabagsak ang ating mental health or mas sumisigla yung ating mental health. Yung content ito, yung parang hinamak, no? Nahamak ka ng isang tao na para bang wala kang kakayahan, hindi mo akong matutulungan, useless ka, no? So, kapag ka ganun yung naririnig mo, para bang napaka-useless mo, wala ka nang maitutulong, parang kang malidepress. Diba? So, diba? So, para bang hinama ka na, wala kang kakayahan, hanggang doon ka lang. So, yun na yung tatanim sa isip mo. Lalo kung ikaw yung tipo ng tao na madali mo ma-absorb yung kung ano yung nasa paligid at emosyon na nasa paligid. No? Sabi rito, merong more than pa
o tungkol dun sa health, ang dapat pang pag-usapan tungkol sa diet and exercise, ito nga yung mental health, no? At ito pong toxic emotions na ito ay nakaka-apekto sa atin physically, lalo sa ating spiritual. No? Kaya may darating sa church or hindi nakarating sa church, stress ko kasi yung supervisor ko, grabe yung ginagawang pressure sa akin. Yan. So, hindi ka na makakapag-church. Or kaya naman, importante sa akin itong trabaho to. So, kailangan kong atinan itong aking work. Na pa-compromise yung ating sabat. No? So, yun yung mga ilang dahilan. Kasi may mga pressure sa trabaho, may pressure sa school, may pressure din po ba sa loob ng church? Maaari. Depende. Depende. No? Okay. Kaya na-create yung ating pong care group. No? Ito pong care group ay sa practices ni Apostol Pablo nung araw. No? Na kung paano pangalagaan, importante rito yung visitation, yung pangangamusta sa ating pong mga kapatiran. Yan po ay bahagi ng care group. No? Paano raw po natin ma-overcome ang toxic emotions? Meron pong power of emotions. No? Ang sabi na, ito po, sa mga pag-aaral, ang emotions daw ay nakapag-stimulate to release hormones na ma-trigger yung ating pong mga common diseases sa ating pong pangkalusugan. At dito rin po ay natitrigger yung ating pong emotions into mental health issues or MDD na tinatawag. Mamaya makikita po ninyo yan. So kapag ang isang tao walang nakakausap, wala siyang outlet, from stress to anxiety, going to depression, ay nahihirapang makapag-desisyon ang isang tao para sa isang solusyon. Okay? At according sa scientists, maaaring dahilan din ng stress is yung mga illness kagaya ng cancer and heart disease. No? Mas mababa yung kanilang pag-handle ng ganitong sitwasyon, lalo sa ganitong klase ng kalusugan. Siyempre, iniisip nila, kapag may sakit ako sa puso, anytime pwede ako mamatay. Tama po yun. No? Pag may cancer ako, nakikita ko nasisira yung aking katawan. Nalulungkot, no? Ang isang tao, maaari pa rin magkaroon ng isang mental health. Na pwede naman, kahit siya ay merong mga diseases, meron siyang sakit, ay pwede pa rin masaya ang kanyang buhay. No? One time, dumating sa akin ang isang kliyente, siya po ay HIV positive, at meron siyang franchise na Jollibee dito sa Novaliches. Siya po ay isang accountant, tapos nagtuturo siya sa isang college school dito, college university dito sa Manila. Ang sabi niya, hindi ko maintindihan bakit nangyari sa akin ito. Siya ay naging HIV positive. Then iyak siya ng iyak, iyak lang siya ng iyak. Naiyak ko lang siya na umiyak. Tapos, huli sinabi niya na gusto ko nang mamatay. Tinanong ko siya, gaano ka kahanda mamatay? Kung mamamatay ka, or magpapakamatay ka, ano gusto mong gamitin? Anong gusto mong gamitin para mamatay ka? Kung gano'n sa kanya. Sabi niya, hindi ko alam. Sabi ko, hindi pa buo yung plano mo. Paano mo paplanuhin yung pagpapakamatay? Kasi gusto mo nang mamatay. Hanggang sa kanya. Hanggang sa huli ng pag-uusap namin, nakita niya na, bakit ba ako magpapakamatay? So, ibig sabihin lang, doon sa pag-uusap namin, habang ini-elicit ko yung kanyang mga reason, ay unti-unti nadidelay din yung kanyang plano. Yung kanyang nais na pagpapakamatay. So, sa mga ganon, may pagkakataon na kung kailan lang tama gamitin yung salita. Kasi baka mamaya, sabi niya, magpapakamatay na ako. Huwag kang magpakamatay. Kasalanan niya sa Diyos. Lalo po siyang matitrigger. No? Huwag po natin siyang kukontrahin. Yun. So, kung gusto niya na magpakamatay, then hayaan po natin siya. Hindi dahil gusto natin siyang magpakamatay. Hayaan natin siyang ikwento kung ano yung mga pinagdadaanan niya. Pero sa panahon na yun, tayo ay may action na dapat meron man lang isa sa family member ang makausap natin para siya ay mag-guide at mabantayan. No? So, sinasabi lang po dun ay maging maingat tayo sa pakikipag-usap. Sa mental health, ay meron din po power to choose. No?
tayo po ay maaaring manalangin sa ating Panginoon tungkol sa ating mga alalahanin and concerns. Napakarami po nating concerns sa buhay. No? Mga pag-aaral, mga bayarin, yung mga tungkulin, mga positions na pinaglilikod natin sa ating Panginoon, yung mga mga task. Yan po ay dapat nating ilapit sa ating Panginoon. At ang ating Panginoon po ay nangako na anuman yung bigat ng ating pong dala-dala at kung anuman yung ating mga concerns, ang Panginoon ay tutulong sa atin. According to 1 Peter 5:7, ang Panginoon ay kakalinga sa anuman pong ating mga worries and concerns. Okay. Kailangan natin i-submit yung ating sarili sa ating Panginoon. Kasi hindi naman pwedeng, Panginoon, tulungan mo ko. Pero wala ka namang pagpapasakop sa ating Panginoon. Diba? Kailangan din makita ng ating Panginoon na tayo ay nagnanais na magpasakop sa Kanya. Okay? Pangalawa, have an attitude of thanksgiving. Malungkot talaga ang buhay dito sa mundo. Merong mga heartbroken. Merong mga nawala ng hanap buhay. Merong mga malayo sa kanilang pamilya at nag-iisa. Pero ang sabi ng ating Panginoon, patuloy tayo magalak at lumapit sa ating Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Yung pag-usap na walang patid sa ating Panginoon. Ibig sabihin, time to time tayo po ay nakikipag-usap sa ating Panginoon. Yung bang parang kausap natin ng isang tao na tayo ay may bukas na loob na lumalapit sa ating Panginoon. Paano po ba tayo babalik sa ating Panginoon? Sa panahon po ba na perfecto na yung ating gawain? Sa panahon po ba na naitama na natin yung ating kamalian? Sa palagay po ba natin tayo ay tatanggapin ng ating Panginoon? Of course, ang ating Panginoon ay hindi ito matanggi. Pero ang Panginoon ay mas natutuwa kung lalapit tayo sa Kanya kung ano ka sa kasalukuyan. Kung ikaw ay makasalanan, humarap ka sa ating Panginoon. Diba? Sa 100, ang Panginoon ay nakatayo, ngunit ang bawat isa ay lumalayo. So, sinasabi natin, bakit parang ang layo ko na sa Panginoon? Dahil tayo po mismo yung lumayo sa ating Panginoon. Di ba po? Hindi po lumalayo ang ating Panginoon. At tinatanggap niya kung ano ang buhay na meron tayo sa kasalukuyan. Hindi po natin pwedeng sabihin na tayo po ay babalik ko, ako po ay babalik sa Panginoon kapag okay na lahat. Or tama na yung aking gawain. Wala po tayo kakayahang baguhin yung ating sarili, kundi ang ating Panginoon lang. No? Patuloy po tayo magpasalamat sa ating Panginoon. Ang sabi ay, kung tayo ay naglilingkod sa ating Panginoon, encourage din natin ang iba. So meron pong mga nalulungkot din. Meron din pong mga bumabagsak ang kanilang emosyon. So tayo bilang pinili ng ating Panginoon, although tayo ay may mga pinagdadaanan, na mamaya ay wala ka nang kakainin, isang gatang na lang ang pwede mong isain, patuloy pa rin po tayo mag-encourage sa ibang tao. Sabi ng 1 Thessalonians 5:11, wherefore comfort yourself together and edify one another, even as also ye do. Edify. Palakasin yung ating pong ibang kaibigan, yung ating pong makakaharap. Nagawa na po ba natin ipanalangin ng iba? Nasa inyo pong pagdadalaw, kahit hindi mo kakilala, in-offer na ba natin ang panalangin para sa kanila? Yan. So yan po ay isang mga kaparaanan para po tayo ay makapag-encourage ng ating pong mga kapwa at kapatid. No? Meron pong mga activity at church. Meron tayong Hope Impact, meron tayong pag-visitation, pagbibigay ng Bible study. No? Yan po yung mga kaparaanan para tayo ay maging magkaroon ng encourage o courage doon sa ating pong mga pamumuhay. Yung tayo po ay maging daluyan ng kalakasan ng mga taong nangihina sa pananampalataya. And ang sabi po dito ay turn off the noise. No? According to Matthew 6, chapter 6, verses 25 to 34, ang nilalaman nito ay to be spiritually and emotionally healthy. It is important to focus on the important things in life. Kaya kanina po, sinabi natin na kung tayo ay maglilingkod, dapat tayo rin po ay healthy. Diba? Pag sinabi natin, kamusta ka, dapat ikaw yung tipo ng tao na makapagbibigay din ng kalakasan sa kanya.
Sa tulong ng ating Panginoon, sa tulong ng Holy Spirit. Kasi sa ating sarili, wala naman talaga tayo kayang gawin. At paano po tayo makakaintindi sa pinagdadaanan ng isang tao na kung dapat natin gawin? Aside sa praying, dapat makinig po tayo. Listen. Hayaan lang po natin siya magkwento. At pagka siya magkwento, do not compare kung ano yung experience mo. Kasi hindi po yun tatanggapin ng kanyang pag-iisip. Pag yung isang taong namatayan, pag sinabi niya, okay lang yan, una-una lang talaga, baka sagutin ka, bakit hindi ikaw ang nauna? Yun, may mga tamang salita para tayo ay makapag-encourage at the same time ay makapagpalakas din ng iba. At subukan natin lumayo dun sa mga stressors na nangyayari sa ating paligid. Yung traffic, yung stress sa trabaho, yung boss, yung supervisor, yung team leader na talagang toxic kasama, ang nakaka-stress at nagpapahirap sa'yo, hindi po yung trabaho. Di ba po? At yung mga kapatid, minsan meron sa loob ng church dahil magaling siya, na i-compare yung kanyang gawa. Tapos sisilipin ng iba. Meron pa rin pong ganyan. So, kailangan ay tayo yung maging mas open-minded at huwag tayong maging isang dahilan para ma-stress ang iba. Kasi, baka pagmula ng hindi magandang relasyon, sa loob ng church, sa trabaho, sa family, importante po na tayo po ay maging healthy sa pag-iisip. Kilala niyo siya? Siyempre, walang hindi nakakilala sa kanya. After itong eksena na to, siya yung nag-announce siya at nagsosorry na siya doon sa kanyang wrong announcement ng Miss Universe winner na Colombia, no? So Miss Colombia ang natawag niya instead of Philippines. Pero nung siya ay mag-host ulit noong 2017, sinabi niya doon sa 2018, sinabi niya doon kay Miss Costa Rica, sabi niya na kasi ang sabi sa kanya, kung meron kang isang envelope na matanggap, basahin mo ng mabuti yung sinabi sa kanya. Yun yung advice na binigay niya kay Steve Harvey. And then huli doon sa sinabi niya, after niya ma-interview yung candidate na yun, sabi niya, when you did mistake, get up and keep going. Alam niyo po ba na si Steve Harvey ay dumaan din po sa depression. Sa sobrang malaking pagkakamali na nagawa niya sa buong mundo, na narinig ng lahat yung maling announcement niya, siya po ay nagkaroon din ng depression. Hanggang sa inisip niya sa sarili niya na yung kanyang mistake na to ay naging challenge sa kanya para maging malakas muli. At nakaharap na siya muli sa mundo upang itama naman yung naging pagkakamali. Sabi niya, keep going. Magpatuloy ka lang. Kahit may mistake ka, magpatuloy ka lang. Kasi at the end of the day, ikaw pa rin naman yung tutulungan ng Panginoon. At the same time, ikaw pa rin naman yung makikinabang ng ginawa mong pagbangon. Okay. So, ito na po yung last part ng aking topic. Depression. Isa po ito sa pinakagusto kong tinatopic doon sa aking mga kliyente kasi more on ang mga dumating sa amin ay clinically diagnosed with depression. No? At ang depression ay nakaka-apekto sa buong mundo at ito ay nakapagpapabago ng interest mo sa mga bagay na dating may pleasure ka at dating ikaw ay nag-e-enjoy. No? At ito po yung mga symptoms. Paano natin malalaman na ang isang tao ay meron ng depression? Sa loob ng 2 linggo, maaaring masabi na natin siya po ay depressed na talaga. At kung siya po ay may depression na, kailangan na po niya ng medical attention talaga. Okay? Kasi kapag siya ay may depression, kagaya ng mga symptoms na ito ng feeling of sadness, feeling of hopelessness, loss of interest dun sa mga dati niyang ginagawa, magagalitin na siya. Yung kanyang temper ay talagang maiksi na lang. Madali siyang mairita. No? Laging pagod, so tulog lang siya ng tulog. No? May sleep disorder na siya. Tapos maraming bagay na rin yung nakakalimutan niya. Tapos bigla na lang siyang iiyak. Bigla na lang din siyang tatawa. No? At nababawasan yung kanyang appetite or maaaring tumataas din yung kanyang timbang. Kasi meron po mga tao na kapag ka nadidepress, eating yung kanilang ginagawa.
No? So may mga dapat pa rin tingnan doon na areas. Okay? So anong mga causes dito? Yung pong depression ay nagresulta doon sa kanyang mga pinagdaanan, sa kanya pong mga naranasan, lalo kung siya po ay namatayan. No? Nung ako po ay namatayan ng tatay, siguro parang 1 year and 6 months, yung aking pinagdaanan. Talagang kasi kami close kami ng tatay ko at sa kanya tinuro yung business namin dati. Nung matapos na siya ay malibig, parang bang hindi ko na kayang gawin. So talagang grabe rin yung pinagdaanan ko noon at hindi ako napapakita sa church. Sa Sabuyo pa ako nung dati nag-attend ng church. No? So yan po yung mga causes ng depression. So kapag ganito at na-diagnose na siya, ang doctor ay magbibigay ng mga treatment plan para siya po ay matulungan na siya ay ma-assess at magkaroon ng treatment kung kinakailangan. Ayan po yun. So, kailangan siya dumaan ng psychotherapy and medication to overcome yung kanya pong condition. Ito naman po yung treatment sa ating pong sarili, no? Kung sakali mong dumadaan sa depression. Kailangan niyang control yung stress events. Yung mga stressful na siya po ay nalilig doon. No? Pwede siyang mag-abstain doon sa mga bagay na yon. Kasi kung nakikita niya at first na ito ay makapagbibigay sa kanya ng stress, dapat i-avoid niyang makarating doon. Or i-avoid na o i-abstain na huwag niyang magawa ito. Okay? Avoid alcohol. Dahil nag-alcohol sa atin. Okay? And smoking, isa pa yun. So, yung ibang tao na na-stress, talagang sunod-sunod yan. Meron akong kliyente ganon. Tapos, siyempre, may treatment plan siya. Gradually ay natutulungan siyang mapabagal or unti-unti maalis yung kanyang pagsisigarilyo. Yung prayer, bakit po siya naka-red? Kasi hindi lahat po ng may depression gustong manalangin. Kaya po nung one time, nag-attend ako ng mental health seminar, ang sabi nung trainer, ang sabi niya, do not mention God sa sinumang may depression. So, pero ako bilang tayo ay nag-attend sa church at nakakaalam ng katotohanan, parang medyo nag-react ako doon sa part na yun. Sabi niya, bakit mo babanggitin sa kanya yung Diyos? Ayaw niya doon, galit siya doon. Hindi naman nakatulong sa kanya ang Panginoon eh. So, bakit mo babanggitin sa kanya? So, yung sabog ng dibdib ko, talaga hindi ko maintindihan bakit ganun yung naging ano niya. Kasi at sabi niya, sa panahon na yun, siya po ay malungkot. Of course, merong Panginoon sa puso niya. Hindi niya lang alam paano yun sisimulan. Siguro, kailangan lang kausapin siya kung ano yung mga pinagdaanan, ano yung karanasan niya, bago natin sabihin yung salitang Panginoon o yung pangalan ng ating Panginoon at bago mo siya dalhin doon sa panalangin para siya ay lumakas. So, doon ko naintindihan na may proseso, pero hindi natin naalisin din sa Kanya ang Panginoon. Okay? Ang sabi ni Ellen G. White, tungkol sa depression, ito po ay sa Ellen G. White writings niya sa Counsels and Health. Ang sabi niya, paano nilabanan or hinarap ni Ellen G. White ang tungkol sa depression. No? She turned to the Bible and in accounts of Elijah, David, Paul, and Jesus, each of whom had their own crisis and dark moments. Kasi kapag ang isang tao may depression, crisis talaga yun. So talaga napaka-delicate ng kanyang sitwasyon, pero hindi mo siya kakausapin ng isang beses lang. Maraming pagkakataon, ang daming platform para makamusta mo siya. Ang sabi ni Ellen G. White, even Elijah, nagkaroon din siya ng pag-aalinlangan. No? Maaaring nagkaroon din siya ng depression. Si David, nung siya po ay nagkamali at nagkaroon ng maraming asawa, siya po ay nagsisi sa ating Panginoon sa panahon siya ay nadidepress na. Na siya ay nag-alangan na rin. No? Si Paul, nung siya po ay umusig ng mga pinili ng ating Panginoon, mga lingkod ng ating Panginoon, at nagpapatay, pinagsisihan at halos nagkaroon din siya ng depression. Okay. Ang Panginoon po ba nagkaroon din ng depression? Maaari? Nung siya ay nasa Garden of Eden, siya po ay nagkaroon sa kanyang salita, no, hanggat maaari ay lumagpas sa kanya,
yung sarong ito, yung pagkakataong ito, eksena na ito, para bang sa tono ng salita ay nagkaroon ng pag-aalinlangan ng ating Panginoon. Ngunit sa tulong ng ating Panginoon, ng Diyos Ama, siya ay pinalakas sa tulong ng Holy Spirit. Kasi bakit? Siya po ay nakakaintindi at nakaalam ng salita ng ating Panginoon. Sino po bang laman ng ating ng Biblia? Ito rin po ang ating Panginoon. At doon ay nai-enlighten yung isang taong may pag-aalinlangan at may depression at nagkakaroon ng makikilala mong siya ay intelligent doon sa bagay na ito, may katalinuhan dahil sa tulong ito ng Holy Spirit. Dahil nagpasakop sa ating Panginoon. Nagpasakop sa ating Holy Spirit. Kaya nagkaroon ng katalinuhan. Okay. So, hindi ibig sabihin, ang Panginoon ay nagsalita ng ay depressed siya. No? Alam niya na ang ating Diyos Ama ay makatutulong sa Kanya. And, ang sabi ni Ellen G. White, natutunan niya na yung support ng family and friends ay nagkakaroon ng magandang bahagi sa kanyang paglago sa mental health at yung mga activity kagaya ng gardening, enjoying nature, and simply praising God, worship in our church ay nakatutulong para malagpasan yung mga pagsubok sa ating pong buhay, depression, and mental health. Okay. Ang ating Panginoon ay nagnanais na tayo po ay mabuhay ng may katuwaan sa ating pong mga sarili, sa individual, habang tayo po ay naglilingkod sa ating Panginoon. Upang makontrol yung mga ganitong bagay, kailangan tayo po ay mag-submit sa ating Panginoon. Wala naman po sa ating depressed. Wala po sa ating may depression. Kaya magagawa po natin na tayo po ay lumapit sa ating Panginoon. Kaya masasabi natin sa isa't isa, mahal ka ng ating Panginoon. Kasi kung depressed ka, baka hindi ko muna sasabihin sa iyo ito. Baka kailangan muna natin humingi ng tulong medically. Sabi ng ating Panginoon, ng Biblia, a merry heart doeth good like a medicine, but a broken spirit drieth the bones. Alam niyo po, ang ating immune system, lumalakas po ito kapag tayo po ay masaya. Lumalakas po ang ating immune system kapag tayo po ay may mga paglilingkod sa ating Panginoon at nakikibahagi tayo sa gawain ng ating church. Anxiety weighs down the heart, but a kind word cheers it up. Yung pong paglilingkod natin sa ating Panginoon, kapag tayo po ay napupuspos ng salita ng ating Panginoon at ng Holy Spirit, the more na tayo po ay lumalapit sa ating Panginoon, the more na tayo po ay pinalalakas nito. And huli at sabi sa Proverbs 12:18, some people make cutting remarks, but the word of the wise bring healing. Pwede rin naman po tayong pumili ng mga tao na makatutulong sa atin at the same time ay makapagbibigay lakas sa ating pong pananampalataya. Bahagi po ng ating paglilingkod ay yung ating pakikipagkapwa-tao. Bahagi po ng ating paglilingkod is yung tayo po ay magkaroon ng marami pang kaibigang makikilala. So, may mga tao na negative ang kanila pong tugon. Pero ang sabi ng ating Panginoon, sa Proverbs 12:18, ang salita niya ay nakapagbibigay kagalingan sa ating puso, sa isip, sa ating spiritual, upang tayo po ay lumago sa paglilingkod. So, hopefully, meron po tayong natutunan at